ganyan, wag na po natin patakalin pa. Ang chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee, si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Good morning po sa inyo, Senator. Nimpa, magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay. Magandang umaga rin. Magandang umaga po at salamat po sa pagbibigay ng oras. Una po, Senator Lacson, yung pong draft partial report ng Blue Ribbon Committee, ano na po ang status nito? Nasaan na po ito at aabot ho ba ito sa plenary ninyo, sir? Magme-meeting uli kami sa Lunes bukas, no? Ng umaga do sa mga miyembro ng majority para liwanagin yung mga concerns nila kasi nagkaroon na rin kami ng pagme-meeting noong Wednesday. Nagkaroon kami ng focus ng 2:00 at may mga concerns na silang nailabas at kinonsider ko naman kaya work in progress yung pag-revise ng draft partial committee report. Work in progress, so ibig sabihin po mababago pa po yung version na lumabas. Ano ho? Kasi may nag-leak na po eh. Pero hindi do sa sustansya. No? Yung ang napag-usapan namin at least nung Miyerkules yung paggamit ng appropriate language do sa mga ibang paragraphs na napansin nila na pwede pa i-improve. Actually nga sir, may mga reaction na ako parang nandun ho kasi sa draft report kung yun na ho yung tama. Pero sir, ito muna, yung lumabas sa draft report, yun na ho yung draft talaga ng Blue Ribbon. Oo, totoo yan. Totoo Yun yung ginawa na aking mga staff based do sa aking binigay na guidance sa kanila at also under the supervision ng aming General Counsel. Kasi lahat na naggawa niyan, kasi 5 yung aking abogado sa opisina plus yung General Counsel ng Blue Ribbon Committee. So sila yung nagtrabaho. Of course, from time to time nagkukonsulta sa akin. Apo. Pero yung pagbabalangkas mismo, dahil may mga jurisprudence na sinasite doon dapat abogado magre-research noon. May mga tapos yung mga inirekomendang mga possible charges na pwedeng i-file yun din dapat may pagbabasehan sa batas yun at saka sa ebidensya. Opo. Mas mabuting abogado talaga nag-uusisa tawag Yes, dito mismo inuusisa ng gusto yung mga ebidensya na ipresenta sa mga pagdinig. Gusto ko lang pong sabihin kanina na parang bakit nagulat pa, may marami nagulat doon sa laman, ba't nagulat pa yung di naman ang direksyon ng Department of Justice at saka ng Ombudsman. Anyway sir, so ang nandun po sir, doon sa draft report, pinakakasuhan po 3 ninyong kasamahan, Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, and Senator Chizzy Escudero. Mababago pa po ba sa puntong ito? Kasi sir, may interview po kay Senate President Soto dito sa DZBB. Sabi niya, ibang kategorya si Senator Escudero, hindi siya recommended na kasuhan, kundi further investigation siya. Tama yun. At saka among others, kasi na-highlight lang yung 3, pero mas importanteng nilalaman ng draft report, yung mga proposed legislation, marami yun at saka significant yun. Plus yung mga ibang pinakakasuhan din, na kasi iba-iba yan merong senador, merong mga dating senador, not necessarily pinapakasuhan lahat, Tapos yung mga legislators sa House of Representatives, nandun din. Tapos maraming mga DPWH officials. Meron din doong COA, si Commissioner Lipana. Napakarami nire-recommenda na mag-undergo ng o tingnan ng DOJ o ng Ombudsman na kung hindi fact-finding, magsagawa ng preliminary investigation. Of course, these are all suggestions. Ang masusunod pa rin dyan, yung mga ahensya na talagang may mandato para magsagawa ng preliminary investigation. Opo. Pero sir, dun sa sabi nyo nga po, babago yung language, hindi po matatanggal yung rekomendasyon na kasuhan po ang 2 ninyong kasamahan, sina Senators Villanueva and Estrada. Hindi, kasi napaka-awkward. Kasi yung kay Senator Villanueva nga, di ba ang sabi ng DOJ, submitted for resolution. So hindi lang preliminary investigation, tapos na yung preliminary investigation ng kay Senator Joel. At least ang narinig ko, 3 out of 6 cases na isinampalabas sa kanya ng NBI, na ang iba naman doon o karamihan ng mga ebidensya nanggaling din sa pagdinig ng Blue Ribbon So kapag iniba namin yon at hindi namin nirekomenda for the filing of appropriate charges through
a preliminary investigation, parang napaka-awkward naman na dahil nangyayari na nga eh. Ito yung sinasabi kong paulit-ulit. Nandiyan na practical reality na nandiyan na nag-undergo na sila ng PI. Bakit parami hindi rekomenda na mag-undergo sila ng PI? Ayun, opo. So sir, para lang po masundan din ng listeners and viewers natin, ano ang kaibahan sir nung sitwasyon ng mga kapwa ninyong senador kung recommended po na kasuhan o isailalim na sa Filing of charges. sampahan po ng reklamo sina Senators Villanueva and Estrada doon po sa rekomendasyon na investigahan pa further yung mga ibang kasamahan po ninyo, sina Senator Chis Escudero at Senator Mark Villar. Kasi especially yung kaso ni Senator Mark Villar, nakalump siya doon sa sitwasyon ni na dating Senator na si Binay at saka dating Senator Grace po. Kasi while nabanggit yung pangalan nila, walang kalaman-laman kundi yung pagkabanggit lang ng pangalan na di umano nagbigay yung si Yusek Bernardo sa staff dating staff ni Senator Binay, nagbigay dun sa dating staff ni Senator Grace po. Ganon din yung kay Senator Villar eh. So paano namin i-recommend ng makasuhan yon kung wala namang laman kundi yung pagkasabi. Ngayon, kung merong hawak ang DOJ o ang NBI no, na hindi namin hawak, halimbawa corroborative na mga dokumento o mga ebidensya, tulad halimbawa nung sa iba, bukod doon sa sinabing nag-deliver, tumugma yung halaga ng kickback doon sa porsyento, doon sinilalaman ng mga items na nandyan mismo sa GAA official document. So ibang kategorya yon kasi yung in the case of Senator Grace po, Senator Mark Villar, Senator Nancy Binay, walang ganun eh. Nasabi lang na nagdala ng pera sa ganun pero wala yung pinagbabasihang ibang ebidensya. Kaya actually wala nga kami masabing recommendation doon except na binanggit yung kanilang mga pangalan. Pero sir, yung iba, yun nga, further inquiry, fact-finding. Pero sir, recommended po ninyo doon sa partial report, draft report na ang kasuhan ay yun pong allegedly binigyan ng pera yung mga bagman di umano nung mga incumbent and former senators. Like, di ba po, yung Carlene Villar, yung Carlene and Maynard Ngu, sila po yung recommended na kasuhan, yung allegedly tumanggap ng pera. Oo, tama yon. Kasi may binabanggit naman si Yusek Bernardo na may mga annexes siya eh. Sinigti namin yung mga annexes eh. Nandun nakasaad sa annexes yung listahan ng mga projects na sinasabi niyang humingi na listahan, binigay niya kay Secretary Bonoan, pinasa kay Jose Cabral para paggawa ng listahan. Pero hindi tulad ng iba na in-specify, halimbawa 15%, 25%, tumugma naman doon sa pagkinuwento mo yung total amount ng mga projects na minention na nando naman sa GAA. Tamang-tama pag kinumpute mo, eksakto yung 25% doon sa halaga na dineliver. Ito po yung kina Senators Villanueva and Estrada. Senator Villanueva, tama. Kasi di ba ang kay Senator Villanueva, yun yung humingi siya ng 1.5 billion para sa multipurpose. Eh hindi naman nila kaya yung 1.5 billion. So hindi nila sinabi kay Senator Villanueva. Inuulit ko lang yung narration na naganap na lang sila ng flood control projects. Pero siyempre, mas malaki yung porsyento, 25%. So, nung sinabi yung sa 600 million, pag kinumpute mo yung 25%, sakto doon sa perang dineliver. Ganon din yung kay Senator Estrada, 355 million, pagkatapos may porsyento, na yun naman talagang nakalista. Nung una nga, dinefend ko pa si Senator Villanueva, hindi ba? Dahil wala naman hindi namin makita sa regular budget. Hindi tulad nung kay Senator Estrada. Nakita namin yung 355 million worth of projects, different projects, 6 o 7 projects yun eh, na tumutugma sa 355 million, na yung porsyento na sinasabi ni Bernardo, tumugma naman doon sa sinabing ibinigay, dinala doon sa Arteaga Building. So, kaya lang, sir, yung iba Senator, walang ganon. Pero yung kay Senator... So, paano namin, kaya kailangan further fact-finding inquiry or wala kami ma-recommenda. Specifically kay Senator Mark Villar, kasi sinabi lang na, hindi ko na matandaan kung kanino binigay. Pero aside from that, wala nang ibang validation, walang ibang corroborative na dokumento.
Ayun, opo. And then sir, nung hiningan po namin ng statement dito si Senator Villanueva, pagalit yung sinabi niya in effect pong pinupunto niya, yung chairman hindi naman siya ang committee. Eksakto, hindi naman sinabi ko eh. The chairman is not the committee. No, ang committee is composed of 17 regular and 3 ex officio. Apo. Eksakto, wala namang tama naman ang sinabi niya eh. Yung chairman is not the committee. That is a fact. Ayun, opo. And then sir, sabi ni Senator Erwin Tulfo sa isang interview, nakulangan po siya doon sa committee report. Meron din daw doon sa inyong pag-uusap, may mga nagsabi na kulang, parang, bakit wala si ganito, si ganyan, doon sa rekomendasyon. So doon sa meeting ninyo, kung pwede yung ibahagi, ano po yung mga naging concerns nila? Sino po yung hinahanap nilang pangalan doon sa committee report? Hindi na-express yun eh, nung nag-meeting kami. Probably tomorrow, gusto ko rin maliwanagan kasi open naman ako sa amendments. Hindi to yung amendments sa plenaryo Pag-uusapan pa namin kasi alam mo, under our rules, kailangan mag-meeting muna yung komite, pag-usapan kung anong ilalaman noong committee report. Opo. Bago ito i-route sa floor. Pero customarily, kung napapansin nyo, hindi na namin pinapractice yun. Parang for expediency, pagka nag-drafts ng committee report yung chairman, agad-agad ito niraroute na sa mga miyembro. At yung mga miyembro, nagpipirmahan kami, nilalagyan namin ng will interpolate, will amend, o with reservation, yung ganon. Pero in this case, kasi masyadong controversial at na-involve nga yung ibang kasamahan namin, siyempre, may sensitivity yan eh. At saka may mga complexity. Naintindihan ko yon. So, nung binawi nila yung signatures nila at yung iba ay magpirma, I never took it against them. Wala akong na-feel na parang na-offend ako or what. Because the nature of the investigation is so sensitive dahil may mga kasama kaming na-implicate. Ayun, opo. And then sir, tanong din po, bakit hindi rekomendadong kasuhan si dating Speaker Martin Romualdez samantalang rekomendado pong kasuhan si dating Congressman Zaldico? Hindi. Recommended siya doon. Mali yung nagsasabi na hindi namin na-recommend. Iba rin yung kategory ni Speaker Romualdez. Hindi siya na-i-categorize doon sa pang-una, doon sa mga primary actors. Why? Kasi while si Gutesa nawawala, kinonsider namin o in-include namin yung kanyang testimonya sa Senate Blue Ribbon Committee. Kasi nga, under oath siya doon sa Blue Ribbon eh. Hindi siya under oath sa DOJ, hindi siya under oath sa Ombudsman kasi nawala siya. Pero sa Blue Ribbon, inaccept namin yung kanyang testimonya bilang bahagi ng mga ebidensya. So recommended for further investigation din po si Speaker Romualdez. Ibig sabihin hindi po siya off the hook pa? Hindi, malayo. Kasama siya doon sa, I think sa second category. Parang magka-lump sila ni dating Senate President Escudero. Kasi ganun din ang kategorya eh. While nabanggit yung mga pangalan nila, walang direktamente na tinanggap nila yung pera. Although sa part ni Senator Escudero, merong portion doon sa nirevisit namin yung testimonya ni Bernardo eh. Merong nakalagay doon na nagkita sila sa court at in-acknowledge ni Senator Cheese na nag-thank you siya na natanggap niya. Pero say-so yun ni Bernardo. In the case of former Speaker Romualdez, walang acknowledgement na ganon whatsoever. Although sinabi ni Gutesa na nag-deliver siya ng limpak-limpak kay Zaldico at saka kay Speaker Romualdez, wala namang acknowledgement na nag-thank you in fact hindi nga mahagilap si Gutesa eh. Pero aside from Gutesa, may nag-implicate pa rin kay Speaker Romualdez yung Diskaya, nabanggit din siya. Ayun, So, iba yon. Kaya ang initial namin dyan sa draft committee report, iba yung kategorya nung sinasaldi ko. Kasi saldi ko nga, may warrant na eh. Tapos inimbestigahan pa ng DOJ. Kesa doon sa kategorya ni Senate President Chis Escudero at that time at saka ni Speaker Romualdez. Ayun, opo. And then sir, bakit po hindi kasama sa rekomendadong kasuhan doon po sa draft report sina dating Undersecretary Roberto Bernardo at si dating DPWH Bulacan Engineer Henry Alcantara? Nasa WPP na sila eh. Opo. Opo, yun nga sir, nasa WPP pero dun sa draft report, ganun din ho ba yun? Ina-adapt ho ninyo yung
pagsasailalim na sa kanila sa WPP. Hindi. Sir, aha. Ang mako-cover lang sila sa WPP, yung mga kaso na kung saan material yung kanilang testimonya. Pero kung mayroong mga ibang kaso na i-attribute sa kanila, na i-implicate sila, na hindi sa claw nung kanilang parang memorandum of agreement o kaya yung kanilang mga testimonya na binahagi para sa maglilid sa conviction ng mga in-implicate nila. Hindi kasama yon, makakasuhan din sila. Sir, kasi hinanap ko po yung pangalan nila dun sa listahan, mahabang listahan ng recommended na kasuhan o kaya investigahan, pero wala po sila. Kasi wala pang lumalabas ng mga tama, mabuti na banggit mo yan. Isasama namin doon na i-qualify in case merong sa susunod na pagdinig, may lumabas ngayong documentary man o testimonya na ini-implicate si Bernardo Alcantara o Polencia sa ibang kaso ng katiwalaan sa flood control na hindi sa clown ng kanilang pinagtestipayan. Kakasuhan sila. Tama, mabuti na banggit mo, i-qualify namin yan. Ayun, opo. And then sir, dun po sa impeachment case o impeachment complaint na isinampa sa Kamara laban po kay Presidente Marcos, inaakusahan po siya ng negligence at pagtanggap daw ng bribe mula po sa flood control projects. Negligence dahil inaprubahan po niya yung release ng mga pondo at hindi niya inalis sa unprogrammed appropriation sa mga flood control projects. So umiinog po doon. So sir, kayo po ba doon sa investigasyon niyo sa Blue Ribbon Committee, umabot ho ba yung pananagutan kay Presidente? Wala kayong mamakita kasi ang Presidente nag-a-approve talaga ng GAA eh. Pag napunta sa kanya, saka hindi naman siya yung nag-prepare ng General Appropriations Bill. So, ewan ko, it is better left to the appreciation of the House Committee on Justice. Kasi, yun nga, dinismiss na nila yung kaso, hindi naman namin nakita kung ano yung ako, personally, wala nun akong alam do sa nilalaman ng impeachment complaint. So, mahirap magkomentaryo. Pero, sir, dun sa investigasyon po ng Blue Ribbon Committee, yung pong mga suhol and negligence, hindi umabot kay Presidente? Wala akong makita doon. Anyway, sabi ko, work in progress. I-review namin ulit. Pag-usapan namin sa Lunes kung ano yung nararapat na pagtrato, kung ano man yung possible culpability ni Pangulong Bongbong. Sir, isa na lang po dito sa Blue Ribbon Committee issue. Confident ho ba kayo na mag-gather dito yung kailangang lagda para po umabot ito sa plenary? Tama ho ba, sir? Dapat 11 ang makuha dahil 17 members plus 3 ex-officio members. So, ang majority po 11. Tama yon. At saka at least merong dapat isang minority na nakapirma doon. So, ayun po. Particularly yung minority leader. Kasi kung hindi siya pipirma, pag-uusapan namin how to deal with a committee report na walang pirma o walang partisipasyon maski isang member ng minority sa Blue Ribbon Committee. Kasi remember, represented ang minority dyan. So we will have to look at our rules further para makita kung anong implikasyon maski 11 yung nakapirma at puro majority at walang representative yung minority sa pagpirma. Yun ang pag-usapan din namin sa Lunes. Iko-consult ko sa majority leader at saka kay Senate President. Pero sir, from among the majority members po, confident naman kayo na makukuha yung 11 na kailangan para po madala to sa plenary kung yung 11, sir? It is not a matter of being confident or not. Ang fact dito is kailangan merong 11. Ako naman kung halimbawa hindi makagather ng 11 signatures, then so be it. Walang committee report. Pero sir, pagka hindi po yun maka-11, so mapapasok lang po sa records, parang nasa bills and index lang, isasubmit po ninyo as chairman's report, parang ganun? Hindi, partial lang naman partial, yun. Opo. Partial committee report. Tatapusin ko, i-close ko yung pagdinig, probably after 1 or 2 hearings. Tapos magdadrop uli kami ng committee report. So, para minsanan na lang. Kasi sir, at kung hindi pa rin makagather ng 11 signatures yun, nasa bills and index yun. Opo. Sir, naalala ko ho kasi yung kay dating Senator Senator T.G. Gordon. Dingona.
sorry, di ba yung sa pork barrel scam, parang chairman's report lang po yun, sinabit din sa Office of the Ombudsman. So sir, kung halimbawa, sir, syempre sir, hoping for the best, ano po, na makagather ng signatures para matakal sa plenary. Pero kung hindi, sir, pwede rin ho ninyo as chairman's report na ipadala sa Ombudsman at sa DOJ? Kung i-request nila, why not? Kasi after all, yung pagdinig naman, public hearing yun eh. Public record yun eh. So kung hingin nila kung pwedeng maski chairman's report o yung proceeding, yung mga hearings na naganap, katulayan nga maski wala pa tong partial committee report, nanghingi sila sa amin ng mga dokumento, binibigay namin eh. At saka sir, in fairness, marami hong dun sa mga kinasuhan, yung mga documents and information nanggaling sa pagdinig ninyo. Totoo yun. Sa privilege Karamihan, speech, no? hindi lang karamihan, yung material na mga ebidensya doon galing sa amin eh. Si Bernardo, Alcantara, Hernandez, JP Mendoza, Bonoan, even Cathy Cabral. Halos lahat eh. Kaya nga nagkaroon ng mga kaso ngayon because of the Blue Ribbon na committee hearings. No? Apo. Sir, tama ho ba na ito pong draft Blue Ribbon na report ang isa sa mga dahilan ng tinangkang kudita laban kay Senate President Soto? We can only suspect na pwede yun. Kasi alam mo, may mga members din ng majority na maski pa paano. Sabi ko nga yung sensitivity, ano? Dahil may mga sentimento rito eh. Hindi maialis na yung sa majority block ngayon. Opo. Meron sila maski pa paano, may mga personal attachment sila doon sa mga ibang kasamahan namin na nabanggit dito. So, hindi na rin nakakapagtaka at saka hindi ko naman tinetake against them na nag-aalanganin silang pumirma. So, ibig sabihin, may meeting ho ulit ang Blue Ribbon Committee bukas. So, bukas po madedecide kung, o malalaman kung makakagather ito ng sapat na bilang ng pirma para po madala sa plenary. I hope so. Sana ma-resolve na namin yung lahat ng kanilang mga concerns, ma-address, pagkatapos ma-conclude na namin kung makakagather ba ng 11 o hindi. Para na sa ganon, we can move on. Matatawag ulit ako ng pagdinig at tapusin na namin i-close na namin yung inquiry tungkol sa flood control projects at gagawa na ako ng final committee report. Remember, merong hindi maisasama dun eh. Kasi hindi nasaklaw yung pang-pitong hearing eh. Wala pa dito yung dalawang babae tungkol doon sa bahay sa Tamarin na nabili ni Di Umano, ni former Speaker Romualdez na wala pa yon. So hopefully pagka naisama lahat-lahat yon, pati yung kung ano man yung kalalabasan pa sa susunod na pagdinig, makapagbago ng pag-iisip ng mga nag-aalangan ni pumirma. Ayun, opo. And then sir, dun sa mga, sa issue po dun sa West Philippine Sea, sir, tawag dito, meron po kayong ilang kasamahan na tinatawag na Chinador kasi daw po kakampi ng China. Merong hindi lumagda doon po sa resolution ninyo ng majority block na ng 15 senators, kasama pala si Senator Jinggoy kahit minority. So hindi po sila kasama doon sa lumagda yung 9 senators, and then isa doon ay parang dina-downplay pa po yung ating hinahabol na mga tawag dito well, nasa atin na yung Kalayaan Island Group, hindi ho ba? Pero hindi daw kasi klaro yung pong ating pag-aangkin doon. Kaya lumabas sa kanyang bibig na sabi niya para matapos yung problema, i-give up na natin yung Kalayaan Island Group. So paano nyo iti-take yun? Tsaka para po alam ng listeners natin, viewers natin, sa Commission on Appointments ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, nandun kayo. Sabi niya iba daw yung context nung mga kalaban, ginawan, pinaigsi. Pero sir, kayo, anong naging dating sa inyo nung sinabi yun? Kasi nadinig ho ninyong personal yun. Nagulat nga ako, kaya tapos na yung interpellation actually noon eh. Kasi nauna ako mag-interpellate, tapos pagkatapos si Senator Marcoleta. Opo. Nung marinig ko yun, na-i-give up na natin yung KIG, Kalayaan Island Group. Doon ako nagulat. So, agad-agad, nag-raise uli ako ng kamay para makapagtanong muli. Para lang to set the record straight at saka to clear the air na mali yung sinabi ni Senator Marcoleta. Kaya tinanong ko, kasi alam mo, pinag-aralan namin yun doon sa Command and General Staff Course. Kasi lahat kami, bago kami ma-promote na full colonel, kailangan kaming kumuha ng kurso na yon, Command and General Staff Course. Kaya tinanong ko si Captain Pilar kung saan niya kinuha yung kanyang kurso na yon. Pareho lang kami, local lang kami, hindi kami Fort Bragg, hindi kami kung saang parte ng ibang parte ng mundo. So,
curious ako noon kung pinag-aralan din nila yung kaso ni Tomas Cloma. Kasi sa amin, alalang-alala namin yun eh. Hindi namin makakalimutan na si Tomas Cloma, lawyer yun, adventurer, naglayag, may 10 tao. Tapos na-discover nila yung Spratlys nung panahon na yon, ano. Pinangalanan niya yon na Freedom Land. Kaya nga naging Kalayaan Island Group. Pagkatapos, itong inoccupy niya, siya naka-discover. Kaya hindi ko malimutan yung Res Nullius eh. Tapos Res Nullius, pero ngayon sa modern ginagamit din yung Terra Nullius. Kasi pag Terra meaning land, ano. Pagka yung res kasi, 'di ba? Res ipsa loquitur, the thing speaks for itself. Opo. Thing 'yon. Kung sino ang makadiskubre at mag-occupy, ng possession, kanya 'yon. So yun ang talagang nakatimo sa aming isipan kasi nga mga sundalo kami eh. So noong nabanggit niyang i-give up, doon ako hindi nakatiis. Nag-resume ako ng kamay nga at nagtanong din ako. Kasi napakaliwanag yun sa international law. Opo. So ibig sabihin, sir, yeah. Opo. So ibig sabihin, sir, kasi ulit-ulit niyang pinupunto, hindi klaro ano ba yung inaangkin natin. And then, ipinoint out po niya na tawag dito, Nasa labas ng po ng EEC. exclusive economic zone natin yun, labas na. Alam mo, Nimpa, liwanagin natin yung nautical miles, kasi diba ang sukatan natin ng EEC, 200 nautical miles. Yes, sir. Yung nautical miles, ginagamit yan sa maritime navigation at sa aviation. Kung hindi man mga kapitan ng barko, mga piloto. Kasi 'di ba pag sa land, kilometro ginagamit natin kaya miles eh. Kung halimbawa nasa US ka, miles. Nasa Europe ka, nasa Pilipinas, kilometers. So, parang pagka sinabi nating nautical miles, although hindi ito absolute ang nasa isip natin dagat. Kasi kung lupa, kilometers o kaya miles ang ginagamit. Pero hindi absolute yan kasi yung nautical miles, hindi lang ito puro talagang pangdagat. Pero pagka sinabi nating nautical miles, para sinusukat natin yung distance sa dagat. Yung Kalayaan Island Group, lupa yun eh. Hindi mo pwedeng sabing nasa labas ng EEC yun. Kasi nga, di ba yung EEC, hindi naman isang punto lang yan. Hindi lang yung baseline, hindi naman isang punto lang yan eh. Kaya nga sagot ni Captain Pilar noon, pwede namang gamitin yung batayan ng EEC, yung Palawan. Nandun malapit yung Kalayaan Island Group. Katunayan, yung Kalayaan Island Group is a municipality of Palawan. Sir, Ako nakapunta ako doon sa Pag-asa. Opo. Meron doong local government functioning. Meron doong, kasi barangay yun eh. Saka may eskwelahan, Meron doong sir. eskwelahan. Nag-ano pa nga ako doon nung pagkagaling ko doon, 2021, kasi kita ko, kapos yung gamit nila sa school. Nakausap ko yung principal eh. So, nung pagbalik ko nung nag-budget hearing kami, nag-augment pa nga ako ng pondo para sa Pag-asa doon sa Kalayaan Island Group. I think 20 million yata o whatever amount. Opo. Hindi ko lang chinecheck ko ngayon kung na-carry ba ito sa gaan ng 2022. Pero I remember vividly. Tapos meron doong Marine Biology Research Center na minaman merong ang tanukala ko nga noon, maglagay ng mga foreigners doon ng mga researchers Nasa ganun, may katuwang tayo. Pero nandun kami, ang una ko napansin agad, kitang-kita mo, naked eye, yung mga Chinese Coast Guard na barko. Tapos yung kapitan doon, kapitan ng Marines, kausap ko, sabi ko, paano nyo tinatrato yan? Sabi niya, minsan sir yan, pumapasok sa ating teritoryo, sa EEC. Pumapasok mismo sa parang 30 miles, nakakapasok Opo. So ginagawa nila, china-challenge nila, lumalabas daw. Sabi ko, you keep challenging them kasi tinetest kayo niyan. Kasi for all we know, baka nagtetest sila, nakakarating, nakapasok-pasok na sila. Alam mo, pagka in-invade nila yung Pag-asa, that is really invasion. Because inhabited may mga Pilipino doon Opo, sir. Mga fishermen So, ang kinaklarify po ni Senator Dante Marcoleta, hindi naman daw niya sinabing ibigay yung Kalayaan Island Group. Nasa context po daw yun ng kanyang pagtatanong sa gitna ng Commission on Appointments, and pinaigsi lang daw po ng mga kalaban niya sa politika yung context ng kanyang pagtatanong. Ang punto daw ho niya, nasa labas talaga ng exclusive economic zone ng Pilipinas yung Kalayaan Island Group. Ngayon, nagsuggest siya na para daw po maisama sa International Hydrographic Organization, yung West Philippine Sea, kailangan maideposito sa yung mapa sa United Nations. So, dun sa mapa, dapat i-clarify kung alin yung atin. I'd like to believe na hindi niya minimin
No, exactly yung sinabi niya. Pero napakaliwanag sinabi niya eh. I-give up na lang natin para wala tayong problema. Ano ang interpretation ng pag sinabi i-give up natin? Di ba? I-give up, ibigay na lang para walang gulo. Opo. Ako, baka nadulas siya o kasi hindi niya na kinontra noong nag-interpellate ako. Nandun Kasi siya pa kung po siya. nandun pa siya nung nag-interpellate ako, in-expect ko nga magtatanong uli siya para kontrahin yung sinabi ko pero he never did. Sir, meron... Nakita ko na lang siya, palabas siya, kinamayan niya si Captain Pilar. Ako, I even commended Captain Pilar because he really stood his ground, no? Opo. At talagang dinefend niya. Opo. Sabi niya, kami members ng armed forces, sumusunod kami at sinusunod namin what's legally ours, yun ang gagawin namin. Sir, So I even commended him. Sabi ko nga, you deserve to be confirmed today and you even deserve to be promoted later to 1-star rank. Kasi nga, compose na compose siya eh. Nagpalakpakan nga yung 35 other Navy captains saka mga full colonel dun eh. Sir, meron pong Kasi, suggestion na... bilib nga rin sila kay Captain Pilar. Sir, meron suggestion na i-strike out sa record ng Commission on Appointments yung sinabi na yun ni Senator Marcoleta. Pwede ba yun, sir? O kailangan po bang umabot doon? Susulat sila kay Senate President Soto. Hindi ang nabasa kong sinabi ni Vice Mayor Albaida. Susulat siya sa Senate. Pero kung makapag-communicate sa kanya, dapat sumulat siya sa Commission on Appointments. Although, incidentally, ang Senate President, siya rin yung chairman ng Commission on Appointments. So, even assuming na sumulat siya sa Senate, i-reroute lang namin yung papunta sa Commission on Appointments para matanggal sa records. And I agree. No, kasi naka-record yun nasa minutes yun, nasa transcript yun, nasa Tatatak na po TSN sa kasaysayan yun, sir. ng Commission on Appointments. Pangit yun. So mas magandang, pero pag-uusapan namin sa komisyon yun. Pero sa inyo Hindi po... pwedeng magde-decide lang nun yung hindi majority ng members ng Commission on Appointments. And I am confident na pati yung mga members ng House, kasi after nung palitan na yon, nag-discuss pa kami sa plenaryo bago mag-start yung confirmation sa plenary. At umaayon sila sa sinabi ko. Nagpapasalamat nga sila yung ibang members ng Congress, members ng House. Opo. Na tama at mabuti naman na sinagot ko para na-clear yung air. So, sangayon Otherwise, po yun ang kayong... maglilinger do sa record ng CA. So, sangayon po kayo, sir, tanggalin po yun sa records ng CA? Definitely. Para lang, kasi nanggaling sa isang senador mismo at nandun sa record, mawiwikan yung position natin eh. Maski pa paano, hindi ba? Kasi nasa record eh. Mas maganda na matanggal yung sa record ng Commission on Appointments. And then, sir, ito na lang po, yung sa mga issue ngayon, yung exchanges po ng China, ng Pilipinas, meron hong mga nagsasalita pa, meron pong mga taga-gobyerno, sabi natin ilang senador, na ang dating, although kiniklaim nila hindi sila pro-China, pero ang dating po, parang kampi sa China. And then, may mga troll sa social media na kamping-kampi sa China, ang kanilang pinapropaganda, yung narrative nila tungkol dun sa West Philippine Sea, na yung pinahihina pa parang pinahihina pa yung pag-aangkin o paghahabol natin po sa West Philippine Sea. So, may tuturing ba silang traidor? Alam mo, napag-aralan ko to kasi ang tagal ko rin sa intelligence work eh. Dalawa talaga yung pinaka-common na sources ng intelligence information. Una, yung tinatawag na SIGINT, Signal Intelligence o Technical Intelligence. Malawak yon. Pero yan, kailangan ma-validate ng tinatawag na HUMINT. Yun naman yung human intelligence. Ang pinaka mas effective o mas reliable yung recruitment in place, yung sa intelligence parlance. Sa halip na magpo-project ka pa, magpapadala ka ng deep penetration agent, medyo tedious yun. Mag-aaral pa siya ng lingwahe, ng kung ano yung kasi deep penetration agent eh. Samantala kung recruited in place, naandyan na. Ni-recruit mo na in place kaya medyo accurate na information. So ginagawa yan sa buong mundo, no? Kaya ang vulnerable naman nung pwede nilang ma-recruit in place o makuha nila yung mga traidor. Yung talagang ipagkakanulo, ibebenta yung sariling bansa para sariling kapakanan. For whatever, kaya sabi nga, what's in it for them? Yun ang tinitingnan nila. Diba sa Valenzuela, di ba tinanggal nga isang general kasi na-recruit siya ng Amerika.
isipin mo, general sa Venezuela, pala hindi Valenzuela, Venezuela, ang na-recruit nila napakataas na pinuno ng armed forces ng Venezuela. So ginagawa talaga yan. Yung Israel nga, kung mag-recruit sila sa Iran o halimbawa sa Egypt, kung saan-saan man, talagang mga opisyal eh. Opo. So I'm not saying na recruited in place yung mga tinatagoran nila mga senador o kung sino. Hindi ko sinasabi yun. Ano? Ang sinasabi ko lang, generally speaking, in the whole scheme of things, pag dumating sa geopolitics, yung pagkukuha ng mga intelligence information from one country to another, merong tinatawag na recruited in place, yung mga agents na naandyan na. Kapwa Pilipino natin, ni-recruit nila for whatever, material man o kung naman ng paanong nila na-recruit yung mga tao na yon. I'm not particularly referring to anyone, Yes, napag-usapan lang ito dahil nga in the scheme of things yung intelligence gathering. Ayun. With that, sir, maraming salamat po sa mga paliwanag, sir. Thank you very much po. Thank you, Nimpa. Salamat po. Mga